Pamagat. Ang misteryo ng lumang mansiyon. Simula. Sa isang maliit at tahimik na bayan, mayroong isang lumang mansiyon na tinatawag na bahay ni Catalina. Ang mga tao sa bayan ay natatakot dito, lalo na kapag umaabot na ang dilim. Ayon sa kwento, si Catalina ay isang mayamang dalaga na namatay sa isang misteryosong paraan. At mula noon, may mga ulat ng mga kakaibang tunog at mga anino na lumalabas mula sa bahay. Isang araw, nagpasya ang grupo ng mga kabataan na sina Anton, Mira, at Luis na pumunta sa mansiyon. Kinuha nila ang kanilang mga flashlight at laban sa takot. Naglakad sila patungo sa bahay. Napakabigat ng atmosfera sa paligid habang sila'y papasok. Nang buksan nila ang pinto, bumungad sa kanila ang mga sirang muebles, alikabok, at madilim na sulok. Gitna. Habang nag-iimbestiga ang grupo, nakatagpo sila ng isang lumang diary sa itaas na palapag. Naglalaman ito ng mga sulat ni Catalina, na tila puno ng kalungkutan at takot. Sa isang pahina, nabanggit ang isang lihim na pagkakaibigan sa isang misteryosong lalaki na siya raw umanong nagpahiram sa kanya ng maraming pangarap. Mula sa mga sinulat, unti-unting nabuo ang imahe ng isang makapangyarihang misteryo. Sa gitna ng kanilang pagbabasa, narinig nila ang isang mabigat na katok mula sa ibaba. Napatingin sila sa isa't isa sa takot. Ngunit sabik din. Nagdesisyon silang bumaba at tuklasin kung ano iyon. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdang bato. Ang bawat hakbang ay tila umuugong sa mga dingding. Pagdating nila sa sala, natagpuan nilang magulo ang kanyang paligid. Tila may nangyaring hindi pangkaraniwan doon. Ang kanilang mga flashlight ay kumikislap nang bumalik ang tunog ng mga katok. Ngunit nang tingnan nila, wala namang tao. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Luis ang isang pader na bahagyang nakabukas. Pumasok sila sa maliit na silid at nakakita ng isang lumang larawan ni Catalina kasama ang isang lalaki. May nakasulat sa likod ng larawan. Misteryo ako, ngunit hindi ako nag-iisa. Wakas. Mabilis nilang inalam ang pinagmulan ng lalaking iyon at natuklasang siya ay isang pintor na sinasabing umiwas sa kanyang katotohanan. Nagtanong ang grupo sa mga matatanda sa bayan at nalaman nilang namatay ang pintor sa isang aksidente sa pagkadalik. Ngunit may mga sabi-sabi na siya at si Catalina ay nagkaroon ng mas malalim na ugnayan. Nahulog ang gabi. Ngunit nagpasya ang grupo na bumalik sa mansiyon upang tuklasin ng mas mabuti. Sa pagbalik nila sa silid, muling narinig ang mga tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may boses silang narinig. Tulong! Tulungan ninyo ako! Nang mabilis silang lumabas, nakita nila sa isang madilim na sulok ang isang itim na anino na tila nag-uusap. Lumapit sila mula sa likuran at nang makita nila ang anino, ito ay nagbago ng anyo at naging isang batang babae na tila naliligaw. Catalina! Sigaw ni Mira. At sa kanyang pagbigkas, nagpakita ang katotohanan. Ang 5 taong nawawala ay ang anak ni Catalina, na lumabas mula sa kanyang nakatagong mundo. Sa wakas, nagtagumpay ang grupo na iligtas ang espiritu ng batang babae at pinalaya ang kanyang nanay mula sa kanyang pagkabihag sa mansyon. Nang mag-alis sila, ang bahay ay tila nagliwanag, at mga alon ng kaligayahan ang sumalubong sa kanila. Habang sila'y umaalis, nadama nila ang isang malamig na hangin na parang bamulong. Salamat! Mula noon, unti-unting naalis ang takot ng mga tao sa bahay. At ang bahay ni Catalina ay naging simbolo ng pagkakaibigan at pagkakasundo.
Sa wakas ay nakilala na ito bilang tahanan na nahahanap. Wakas ng kwento.